Pinagaling ni Jesus ang isang bulag. Verse 1. Habang naglalakad si Jesus, may nakita siyang isang lalaki na ipinanganak na bulag. Tinanong si Jesus ng mga tagasunod niya, Guro, sino po ba ang nagkasala at ipinanganak siyang bulag? Siya po ba o ang mga magulang niya? Sumagot si Jesus, hindi siya ipinanganak na bulag dahil nagkasala siya o ang mga magulang niya. Nangyari iyon para maipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapagaling sa Kanya. Hindi ba't nagtatrabaho ang tao sa araw dahil hindi na siya makapagtrabaho sa gabi? Kaya dapat gawin na natin ang mga ipinapagawa ng Diyos na nagpadala sa akin habang magagawa pa natin. Sapagkat darating ang araw na hindi na natin magagawa ang ipinapagawa niya. Habang ako ay nasa mundong ito, ako ang ilaw na nagbibigay liwanag sa mga tao. Pagkasabi niya nito, dumura siya sa lupa, gumawa ng putik mula sa dura, at ipinahid niya sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa paliguan ng Siloam at maghilamos ka roon. Ang ibig sabihin ng Siloam ay sinugo. Pumunta nga roon ang bulag at naghilamos. Nang bumalik siya, ay nakakita na siya. Dahil dito, nagtanungan ng mga kapitbahay niya at ang iba pang mga nakakita sa kanya noong namamalimos pa siya. Sinabi nila, hindi ba't siya ang dating nakaupo at namamalimos? Sinabi ng iba, siya nga. Pero sinabi ng iba, hindi, kamukha lang niya iyon. Kaya ang lalaki na mismo ang nagsabi, ako nga iyon. Paano kang nakakita? Tanong nila. Sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik. Ipinahit niya ito sa mga mata ko at sinabi, pumunta ka sa paliguan ng Siloam at maghilamos. Kaya pumunta ako roon at naghilamos. At pagkatapos ay nakakita na ako. Nagtanong ang mga tao, nasaan na siya? Sumagot ang lalaki, hindi ko alam. Inimbestagahan ng mga Pariseo ang pagpapagaling. Verse 13. Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw noon ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at pinagaling ang bulag. Kaya tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. At sinabi ng lalaki, nilagyan ni Jesus ang putik ang mga mata ko, naghilamos ako, at pagkatapos ay nakakita na ako. Sinabi ng ilang Pariseo, hindi mula sa Diyos ang taong gumawa nito, dahil hindi niya sinunod ang utos tungkol sa araw ng pamamahinga. Pero sinabi naman ng iba, kung makasalanan siya, paano siya magagawa ng ganitong himala? Hindi magkasundo ang mga opinyon nila tungkol kay Jesus. Verse 17, tinanong ulit ng mga Pariseo ang dating bulag, ano ang masasabi mo tungkol sa kanya? Dahil pinagaling ka niya. Sumagot ang lalaki, isa po siyang propeta, pero ayaw pa ring maniwala ng mga pinuno ng mga Hudyo na siya nga ang dating bulag na ngayon ay nakakita na. Kaya pinatawag nila ang mga magulang niya at tinanong, anak niyo po ba ito? Totoo bang ipinanganak siyang bulag? Bakit nakakita na siya ngayon? Sumagot ang mga magulang, anak nga po namin siya at ipinanganak nga siyang bulag. Pero hindi namin alam kung paano siya nakakita at kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na lang po ang tanungin ninyo. Nasa tamang edad na siya at kaya na niyang sumagot para sa sarili niya. Ito ang sinabi ng mga magulang ng lalaki dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Sapagkat napagkasunduan na ng mga pinuno ng mga Hudyo na ang sino mang nakakilala kay Jesus bilang Kristo ay hindi natatanggapin sa sambahan nila. Kaya ganito ang sinagot ng mga magulang. Nasang tamang edad na siya,
Siya na lang po ang tanungin ninyo. Verse 24, kaya pinatawag nila ulit ang dating bulag at sinabi sa kanya, sumampa ka sa harap ng Diyos na sasabihin mo ang totoo. Alam naming makasalanan ang taong iyon. Sumagot ang lalaki, hindi ko po alam kung makasalanan siya o hindi. Ang alam ko lang ay dati akong bulag pero nakakita na ngayon. Tinanong pa nila ang lalaki, ano ang ginawa niya sa iyo? Paano kanya pinagaling? Sumagot siya, sinabi ko na po sa inyo pero ayaw naman ninyong maniwala. Bakit gusto ninyong marinig ulit ang sagot ko? Gusto po ba ninyong maging mga tagasunod niya? Kaya nagalit sila at ininsultong lalaki. Sinabi nila, tagasunod ka niya, pero kami ay mga tagasunod ni Moises. Alam naming nagsalita ang Diyos kay Moises. Pero ang taong iyon ay hindi namin alam kung saan nanggaling. Sumagot ang lalaki, iyan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling, pero pinagaling niya ang mata ko. Alam nating hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, pero ang sino mang may takot sa Diyos ay gumagawa ng kanyang kalooban ay pinakikinggan niya. Kailan may wala pa tayong narinig na may taong nakapagpagaling ng taong pinanganak na bulag. Verse 33, kung hindi nanggaling sa Diyos ang taong iyon, hindi niya magagawa ang himalang ito. Sumagot ang mga pinuno ng Hudyo, ipinanganak kang makasalanan at ang lakas pa ng loob mo ngayon ng pangaralan kami. At pinagbawalan nila siyang pumasok sa sambahan nila. Ang spiritual na pagkabulag. Verse 35. Nabalitaan ni Jesus ang pinagbawalang pumasok sa sambahan ang dating bulag. Kaya hinanap niya ito. At nang matagpuan niya, tinanong niya ito, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po siya? Sabihin niyo po sa akin upang sumampalataya ako sa kanya. Sinabi ni Jesus sa kanya, nakita mo na siya at siya ang kausap mo ngayon. Sinabi agad ng lalaki, Panginoon, sumasampalataya po ako sa inyo. At lumuhod siya at sumamba kay Jesus. Sinabi ni Jesus, naparito ako sa mundo upang hatulan ng mga tao. Ang mga taong umaaming bulag sila sa katotohanan ay makakakita. Ngunit ang mga nagsasabing hindi sila bulag sa katotohanan ay hindi makakakita. Narinig ito ng ilang Pariseo na naroon at nagtanong sila, sinasabi mo bang mga bulag din kami? Sumagot si Jesus, kung inaamin yung mga bulag kayo sa katotohanan, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi ninyong hindi kayo bulag, nangangahulugang ito na may kasalanan pa rin kayo. Aming Diyos, kami po ay muli ay nananahan sa iyong pagkilo sa aming mga buhay. Sa pagpunta mo namin sa lugar na ito, ay nabatid mo na at bago pa man kami magkaroon ng desisyon na makinig ng iyong salita, ikaw ay nagkaroon na ng kagalakan sa iyong puso. At higit na may magagawa ka, Panginoon, ngayon ay binubuksan namin ang aming mga puso, nagpapakumbaba sa pamamagitan ng panalangin, inaamin namin ang pangailangan namin sa iyong tinig, Banal na Espiritu. Speak to us, Lord, according to the voice that we need and we yearn. Alam mo po ang iyak ng aming mga puso. Alam mo ang aming pangailangan. Nakita mo ang aming pinagdaraanan at aming mga mararanasan. At ang salita mo, Panginoon, ang aming pag-asa. Ito ang aming direksyon, ito ang aming lakas, maging aming kapayapaan at kagalakan. Humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming pagkakamali, pagkukulang, maging pagmamalabis, at pakalinisin mo kami sa maling isipan namin ngayon, karumihan ng aming puso, at anuman pong nakikita mo, nagiging hadlang upang hindi ka lubusang mangusap sa amin. Ay pinuputol namin ang namang koneksyon ni Satanas. Mananahan lamang kami sa biyaya ng iyong dugo na naglilinis sa aming mga kasalanan. Salamat po. Hayaan mong makapasok kami
sa Holy of the Holiest, Lord, through your word. Ayaw mo po na mapuspos kami ng iyong Santong Espiritu. At nang sa gayoy, matanggap namin ang lubusang biyaya ng aming Amang sa Langit sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Thank you kay Sis Chin. Salamat sa pagbabasa mo. Galing magbasa ni Chin, no? Meron pang reaction. Meron siyang parang nag-storytelling. Pero that's right thing to do kasi ito'y istorya. At kung inintindi natin yung istorya, mahaba siya, pero isa lang naman yung pinupunto dito na istorya. May isang lalaking bulag, pinagaling ni Jesus, at nung pinagaling ni Jesus ay dumating ang mga Pariseyo para alamin kung anong nangyari sa tao na ito na pinanganak na bulag at biglang nakakita. Sa pag-aaral natin ngayong buwan, patungkol sa pagpapahayag ng mabuting balita or pag-e-evangelize, magandang magamit natin tong pangyayari na ito. At kung hahanapin natin maigi ay isang paraan to ng Panginoon para sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. So, sino ba ditong first-timers? So, sa evangelism talaga, we expect there are new people. Pero may bago man o wala, maganda na ma-refresh tayo sa mabuting balita na binasa kanina ni Chin. So, ang ating title ay 1, 2, 3, go! Yan. Ang pagpapagaling sa isang lalaking pinanganak ng bulag. So, ang mga character dito ay, number 1, ang main character, si Jesus, at ang yung lalaking bulag, at ang mga Pariseyo. Sa istorya na ito ay matututunan natin na ang mahalaga sa Panginoon ay hindi lamang yung kasalukuyang pangangailangan ng tao. Pero ginagamit niya yung kasalukuyang kalagayan natin para matanggap natin yung kinabukasang pangako na inihanda niya para sa ating lahat. So, sige, magtuloy-tuloy na tayo. Sa next slide. Ito ang una nating makikita sa istorya na ito. God's purpose. Minsan na natin itong pinag-aralan sa discipleship na napag-usapan to. So, may mga nagtanong, plano ba ng Panginoon na may ipanganak na halimbawa mga PWD? Pinanganak ng bulag, bingi, at pipe. Kayo, sa opinion ninyo, kung tatanungin ko kayo, ang Diyos ba ang may gawa ng mga gantong pangyayari sa buhay ng isang tao? Narinig natin, nag-trending ngayon yung istorya ng isang babaeng sikat ngayon sa social media. Sino kaya yan? Yes, si Salome. So actually, nung napanood ko yung video niya sa Tony Talks, syempre, side niya lang yung narinig natin, di ba? So, it's a story of a woman na based on her story na lumalabas, it's not her fault bakit kung ano man yung mga tragedy na nangyayari sa current life niya. So, syempre, naglabasan yung mga iba't ibang komento. Again, ang komento ay mga opinion. So, pag sinabing opinion, walang tama at mali. So, ibig sabihin, hindi dapat tayo nag-aaway sa ating mga kanya-kanyang komento o opinion. So, si Salome ay nag-trend yung story niya, how she become a sex worker and how she justify yung kanyang profession, yung kanyang trabaho bilang sex worker. Or, compassionate, may term siya dun eh. So, parang, yung companionship, yan yung tawag niya doon. Kayo, mga kapatid, anong masasabi nyo sa kanyang sinabi? Well, by giving the benefit of the doubt, of course, based on
on her confession, I will believe on her confession. Confession niya yun eh. Tama ba? So, para sa akin, syempre, kung ayun yung confession niya at sinasabi niya na yung past niya, ganun yung mga nangyari, let's accept it as a fact. Ayun kasi yung sinabi niya. Hindi naman natin pwedeng questionin pa the story behind that. So, ako naman, bilang pastor na nakita ko yung story na yon, syempre, a call for repentance is a must. Dapat naman talaga. Kasi yun lang yung magiging way for her salvation, di ba? Upang tanggapin niya ang Panginoon. But she need to turn away from sa kanyang ginagawa ngayon. Pero of course, as a Christian, before we do anything else, we are called to love one another. Kaya ako, mas dapat i-rebuke yung mga nakakaalam ng katotohanan na gumagawa ng mali kaysa sa mga gumagawa ng mali na hindi nila alam yung ginagawa nila ay mali pala. So, yun yung aking side doon sa storya na yan. If I will meet her, kakausapin ko siya wholeheartedly, na parang kaibigan, and then share the gospel to her, and then call her to come back to the Lord and stop doing what she is doing. Sa istorya din na ito, ganun din. Hindi natin masisi itong tao na ito. Dahil kung babasahin natin yung istorya sa verse 3 sa Tagalog, sumagot si Jesus, tinanong kasi ng mga disipulo niya. Sabi, Jesus, may bulag doon. Sino may kasalanan? Bakit siyang bulag? May kasalanan ba yung magulang niya kung bakit siya nagkaganon? O may kasalanan ba siya, ba't siya nagkaganon? Ang sabi ng Panginoon, wag sa English natin basahin kasi mas tama ang translation dito eh. Sa Tagalog kasi, kung babasahin mo diyan, parang sinasabi na plano ng Panginoon ay panganak siya na bulag. Pero dito, sa LSB version, translated word by word, Jesus answered, neither this man nor his parents sinned. So, wala daw kasalanan yung tao at walang kasalanan yung magulang niya kung bakit siyang pinanganak na bulag. But this was so that the works of God might be manifested in him. So, ang sabi dito sa LSB version, hindi talaga namang lahat ng kagulumihanan o pangyayari, tragedy sa buhay natin, hindi ang author nun ng Panginoon. Only good things come from above. Lahat lang ng mabuti galing sa Panginoon. So kung iintindihin natin sa verse na ito, pinanganak ba siya na bulag dahil sinadya ng Panginoon na bulag siya? O kung iintindihin natin sa verse na ito, sadyang pinanganak siya na bulag pero naging pagkakataon to ng Diyos para maihayag yung kapangyarihan niya. Magkaiba kasi yun eh. Magkaiba yung gagawin kitang bulag para pag pinanganak ang bulag ay papagalingin kita para doon maihayag ang aking kapangyarihan. Ayun yung unang pwede nating i-assume. Pero kung babasahin natin sa LSB version, hindi sinasabi ng Diyos na plano niyang ipanganak ng bulag, pero talagang pinanganak siya na bulag, pero nagkaroon ng pagkakataon ng Diyos na ihayag ang kapangyarihan niya sa nangyari sa tao na ito. Magkaiba po yun. If you would ask me and understand this story, lahat ng tragedy sa buong mundo, hindi ang Diyos ang may kasalanan. He is not the author of evil. Kaso nga lang, kaya may mga bulag, pipe, kahirapan, dahil ba ang Diyos ang may kasalanan? Kasalanan to ng tao. Ng pagsuway ng tao sa Panginoon. So nangyari na. Pinanganak na bulag na yung bata at lumaki na nga siya at tumanda na nga siya, pero naging pagkakataon to ng Panginoon na yung masamang pangyayari sa buhay ng isang tao, turn the bad things into good. Ganyan ka makapangyarihan ng Diyos. Gusto niyang madaling ipakita ang kapangyarihan kapag
napapasunod yung lahat ng sitwasyon. Pero mahirap kapag may isang bagay na sadyang nangyayari at bigla kang nag-intervene sa kalagitnaan. Kung sino man sa inyo, parang iniisip nyo, parang kasalanan ng ibang tao, bakit ako nagkakaganito? O pwedeng sinisisi natin yung ating sarili. Kasalanan ko, bakit ako nagkakaganito ngayon? Alam mo kapatid, hindi na ang tanong dito kung para hanapin pa kung sino ang gumawa ng mali eh. Noong nagkasala si Eva, ano nangyari dun sa story? Nagsisihan, no? Hinanap nila kung sino yung gumawa ng mali. Hanggang sa tinuro nila yung ahas. Whatever your situation is, ganyan po ang mundo natin. It's imperfect. Wala po tayong magagawa. Kung ikaw may broken dahil sa iyong pamilya, ganun talaga ang mundo eh. Kung mahirap ka ngayon dahil sa tingin mo, yung mga magulang mo hindi nagsikap, ayoko silang sisihin, pero kung yun yung nangyari, it's better not to blame anyone, di ba? Katulad nga ng storya ni Salome, sinasabi niya na mula pagkabata siya, sinasabihan siyang pangit ng magulang niya. Tapos, merong mga tao na nagmolest siya sa kanya nung bata pa siya. Ganyan ang mundo natin. Ganyan lang talaga ang mundo. Pero ang malaga, sa kabila ng imperfection ng mundo, merong isang Diyos na nag-aayos at kaya niyang ayusin lahat ng klase ng ating problema. Hindi niya plinano yan na parang, ito, gagawin kitang ganito para scripted. Para makita nila na powerful ako. Na parang no? Parang lumalabas nga na author of evil, no? What do you think? Ayun yung free will of man. Ang free will of man ang nag-cause ng disaster sa ating mga buhay. Not God. Taliwas to sa mga katuruan ngayon ng ibang teologian na lahat ng pangyayari ay plano ng Panginoon, pati masama ay isinulat niya. Hindi po totoo yun. Kaya nangyari itong bagay na ito, it's just the word. It's broken. Marami kasi sa atin, gusto natin, diba? Parang we expect perfection in this world. Ginagawa natin lahat para maging perfect ang buhay natin. Amen? Tignan mo yung katabi mo. Diba? Ganyan yan. Kaya nga minsan, hindi nagpe-pray yan kasi ginagawa niya lahat para ayusin buhay niya eh. Kaya nga minsan, hindi nag-church eh kasi kailangan kong gawin to. I need to fix my life. Tama ba? We trust our own ways instead of trusting on God. All of our lives, ang Diyos ang nag-aayos, tayo ang tagagulo. Trust the Lord. I sympathy with all of us. Lahat tayo, biktima ng mundong magulo. Ngayon nga lang, init-init, di ba? Sino may kasalanan yan? Kung tatanungin natin, yung mga ninuno natin dahil sa global warming. Pero, it's not about looking for someone to blame kung ano yung nangyayari sa atin. Kapatid, yes, we can play the blame game. Pwede ka maghanap na sisisihin kung ano nangyari. Pero ito ang gusto kong gawin mo. Instead, putting all your effort and energy para hanapin yung may kasalanan, bakit ka nagkaganyan, bakit ang gulo ng buhay natin, hanapin mo yung Diyos na kaya mag-ayos niyan. Kasi kahit matagpuan mo, yung pinakaugat
kung bakit tayo nasasaktan, nalulungkot ngayon, will it fix something? May mangyayari ba? What if, hanapin mo na lang, o sikapin mong maunawaan yung Diyos sa buhay natin na pilit na umaayos ng ating mga gusot at gusot ng ibang tao sa atin. So, tulad nga ng sinabi dito, matututunan natin, God has a purpose, but not the author of evil. May purpose siya sa buhay ng bawat isa. May plano siya sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, may plano ang Diyos. And the only plan of the Lord to you is to bless you, a future, a hope, prosperity, to be with you, hindi ka iwan, hindi ka pabayaan, pagpalain ka sa lahat ng iyong gagawin. God has a plan. Maraming tao na tumanda na magulo ang buhay dahil merong childhood trauma or mga nangyari sa nakaraan nila. Yes, nangyari na yan. Pero this one I want to share with you, the remedy. The only medicine, Jesus Christ. Mahal ka niya. I know it matters that, eto kasing tao na to, tatay ko pa naman, kapatid ko pa naman, best friend ko pa naman, bakit niya nagawa sa akin yun? Minahal ko siya, 7 years, tapos iniwan niya lang ako. O kung ano man, teacher ko pa naman siya, hinahangaan ko, nagtuturo sa akin, pero ganun yung ginawa niya sa akin. Yes, that all matters. Nakaka-apekto sa atin yan. Pero there's one thing I want to say bago tayo mag-move sa next slide. This is the only thing that matters. God, the creator of heaven and earth, turned into a man, died for you and me. Mas matimbang ba yan sa mga tragedy natin sa nakaraan? Mas mabigat ba yung ating past traumatic experience kesa dito sa isang Diyos na nagkatawang tao para mamatay para sa akin? Ayun yung sinabi ko sa best friend ko, nag-usap kami. Siguro nagtataka siya sa akin, bakit ka nagpastor, pre? Parang gusto niyang tanongin eh. Ba't hindi ka nang gumaya sa amin? Total, magkaka-same time vibration, magaling ka naman dumiskarte. Sa tingin ko, kikita ka rin katulad ko eh. Kaya mong maging milyonaryo din. Katulad ko. Nagtatrabaho. And this, one thing I said to him, bro, this God na pinapaniwalaan natin mga Christian turned into a man. Died for you and me. What else matters in this world, you think? Ano pa bang mas mahalaga? Kung ang Diyos na ito, na may likha ng langit at lupa na matay para sa iyo at para sa akin, what do you think matters more? May mas mahalaga pa ba doon? I think that's answer his question. Siguro ang dami niyang tanong eh. Siguro ina-expect niya, kasi pag nagpastor ka, masaya ka o ganyan-ganyan. Pero the answer he needs, he get it from God. How about you, brothers and sisters? What does matters most to you? May mga bagay ba na mas mabigat pa kaysa sa isang Diyos na namatay para sa iyo at para sa akin? May mas titindi pa ba doon? Mas matindi pa ba yun sa nangyari sa taong ito na pinanganak ng bulag? Mas mabigat ba yung nangyari sa kanya kaysa sa ginawa ni Kristo para sa atin? After all, man deserve all the tragedy in this world. Because we all fail God. Pero salamat sa Panginoon natin. He save us. Because God is good. Mahal niya tayong lahat. So, kamusta? Katulad din ba ganito yung nakaraan mo? Ganyan din ba ang past natin? Parang
bago ka pa lang pinanganak, parang feeling mo, ito na yon. Well, God is good. He can fix all things. Ginawa niya nga sa ating mga buhay. Alam nyo, makikita nyo sa langit tong tao na ito. Hindi ko alam pangalan niya eh. May binanggit bang pangalan? Wala naman, no? What if nakausap natin siya sa langit ngayon? Sa tingin mo, tanungin lang din kita. Masaya ka ba na pinanganak kang bulag? Alam mo ngayon, nasa langit na yan, tao na yan. Siguro sasabihin yan. Tayo kasi ang mindset natin, ang malas mo naman. Pinanganak kang bulag. Pero naniniwala ako, pag akyat natin sa langit, sasabihin yan, ako yung pinanganak na bulag. Tapos pinagaling ni Jesus. At dahil sa kabulagan ko, alam mo ba, Yani, nung bulag ako, ayun yung naging way ni Lord para sumuko ako sa Kanya. Kaya nasa langit ako ngayon. Kung kakausapin siguro siya ni Arjun, pero kung uulit ka, papayag ka ba na panganak ka bulag or gusto mo nakakita? Sa tingin mo, ano sasabihin nun? Sa tingin ko, sasabihin, no, I will choose the same path. Kasi doon ko nakilala si Jesus. We all encounter God in our darkest days of our lives. Doon mo siya makikilala talaga. In your darkest moment. Doon mo malalaman sino nagmamahal sa iyo, sino tatanggap sa iyo sa panahon na hindi ka kaibig-ibig. Only Jesus can do it. So, kung darating man ako sa langit, makikipagkwentuhan ako sa Kanya and I will listen to Him eagerly. Baka sabihin ko po, sana ako rin, pinanganak na bulag. Kaso, pinanganak lang akong pogi. Yun lang yung sumpahan ko talaga eh. Kasi ang hirap kaya. Di ba, pre? Hirap, no? Oo ka naman. Sisi ka na. Kasi iba, pinanganak na bulag, bingi, pipi, no? Siya, pinanganak na pogi. Ang hirap, no? Ang hirap, no? Mahirap yun. Ayun lang may kwento ko eh. Alam mo, doon ko nakilala si Lord. Kasi dami kong chicks nun eh. Sakit ng ulo ko. Nagsisituloy ako. Second thing we can learn in this story is faith that produce obedience. He answered, the man who is called Jesus made clay and rubbed my eyes and said to me, go to Siloam and wash. So when I went away and washed, I received sight. So nung itong bulag na ito, na-encounter niya si Jesus, paano nawala pagkabulag niya? Noong, if you are listening to the story, kailan nawala yung pagkabulag niya? Nung pinahiran na siya ng putik sa mata? Tama? Tama po ba? Amen? Sabi ng amen, ayun ang tama. Amen? Okay, mali. Hindi siya doon gumaling. Gumaling siya nung pumunta na siya sa pool, sa Siloam. So, ang matututunan natin dito sa storya ay may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Sabihin mo, may gagawin ng Diyos. May gagawin. Pero alam mo kapatid, pananampalatayang buhay ay kung naniniwala ka, gagawin mo kung ano yung sinabi niya. Kaya nga, ano ibig sabihin ng faith? Faith is naniniwala ka, nagtitiwala ka sa Kanya. Ano ang faith?
Faith yung sigurado ka, naniniwala ka, at sigurado ka. Sigurado ka. Biruin mo, bulag na nga, pinapunta mo pa sa Siloam. Alam mo ba, trabaho niya araw-araw? Na mamalimos, kasi wala siyang kakayahan eh. Tapos papupuntahin mo dun sa Siloam para maligo. Do you trust God? If you trust God, walk your faith. Ilakad mo. Sundin mo si Lord. Dahil hindi mangyayari yung mga pangako ng Panginoon na siya lang ang gumagawa sa buhay mo. You have your own cooperation. Meron kang bahagi. Gusto mong maging masaya, gagawin ni Lord yung bahagi niya, pero may gagawin ka rin para maging masaya. Huwag kang gumawa ng mga bagay na ikakapahamak mo dahil masasaktan ka at malulungkot ka. Kapag pinagalitan ka ng magulang, ano sabi ng Panginoon? Magdabog, magreklamo, magmukmuk at sumagot. Wala sa Bible noon. Kapag ginawa mo yun, lalo kang masasaktan. Kami nga, kapag ganyan attitude namin, ganyan ha. Di ka nga dito, papaluin ka talaga. Kayo ba, napapalo pa ba kayo? Kami, papaluin kami nun eh. Tapos, tumigil ka na. Iyak ka pa? Yung sakit, syempre, iyak ka, di ba? Tumigil ka dyan, sasampalin kita. Pipilitan kang tumigil. Tapos bubulong ko, sana mamatay na lang ako. Ganon kami, suicidal. Ganon yung depression namin noon. Yung tipong papaluin ka na magulang mo, ayoko nang mabuhay, sana di na lang akong magising. Kayo, paano depression nyo ngayon? My day, tapos I'm depressed. Yung hindi makikipag-usap. Sa amin, pag ginulbi ka, papakainin ka bigla eh. Oh, kumain ka na! Pag hindi... Teka lang, kakagulpi ko lang Yung tipong kakapalulan sa'yo, o kumain ka na, pag di ka kumain, papaluin kita. Naging no? Sino nakaranas nun? Taas ang kamay. Yan, mga kabatch kaya mga yan. Inabutan mo yung Gary? Grabe, no? So mga kapatid, yan ang ating isa sa matututunan sa istorya na ito. If you have prayer requests, may hinihingi ka sa Panginoon, gusto mo siya ma-encounter, I promise you, God will do His part. But your part is to believe in the Lord. At yung mga, ang believe ay hindi lang confession, oo, naniniwala ako. No, it's null. Walang laman yon. Kapag sinabi mong naniniwala ka, you trust Him. Kung di pupunta to, bulag na nga eh. Ikaw, di ba, pwede naman tayo magreklamo din eh. Lord, ganito na nga, susunod. Ikaw, ano yung parang dala-dala mo na sa tingin mo pinapagawa sa'yo ni Lord pero hindi mo kaya? Walang ipapagawa sa'yo ang Panginoon na hindi mo kaya. Ulitin ko ha, walang ipapagawa sa'yo ang Diyos nang hindi mo kaya. Dahil unfair siyang Diyos kung ganun siya. Kaya lahat ng pinagdaraanan mo, kayang pagtagumpayan. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. Kaya mo yan. Sa biyaya ng Panginoon, kakayanin mo yan. By faith. So, third thing na matututunan natin, Jesus our Lord and Savior. Ito na yung crucial factor. Jesus heard that they had put Him out, and after finding Him, He said, "Do you believe in the Son of Man?" Jesus said to him, "You have both seen Him, and He is the one who is talking with you." And he said, "Lord, I believe," and he worshiped Him. Sa istorya na ito ang sentro, ito ang puso.
ng istorya. Nakilala ng tao na yung nagpagaling sa kanya ay hindi lang isang propeta. Ang na-encounter niya ay yung Son of Man or yung God na nagkatawan tao. At nung sinabi niya yon, isa lang nasabi niya, Lord. He believed right away. Nakita mo, ang Panginoon, no? Hindi pa ka-impress yung bulag dito, pero ginawa niya na ng mabuti. Pero yun mo, hindi kanya kilala eh. Pero ginawa niya na ng mabuti yung isang tao. At hindi niya lang ginawa ng mabuti. Ginawa niya ng dakilang bagay na hanggang kamatayan dadalhin nung lalaking bulag na ito. Jesus is Lord and your Savior. Ang Panginoon, ililigtas ka niya sa kahit anong nangyari sa iyo ngayon, sa nakaraan mo. Kahit pa inborn problem mo yan. It doesn't matter. Diyos si Jesus. It doesn't count. Hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan mo. Hindi mo rin alam pinagdaraanan ko, okay? Lahat tayo magkakaiba and no one can express exactly kung gaano nakabigat. But it doesn't matter. Jesus is Lord. He is God. Nothing matters in this world. Only Jesus is Lord. At salamat na lang na ang Diyos na ito ay hindi lang isang Panginoon. He is also a Savior. Nililigtas niya tayo sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Do you need a Savior? Meron ba kayong sitwasyon na walang solusyon at kahit anong gawin niyong gawin, kahit anong gawin niyo this week, hindi niyo masusolusyonan? Sino meron nun? Ako rin, meron ako nun. Marami. But, we are blessed, we have a Savior. Palakpakan natin ang Panginoon sa bagay na yun. Sadyang may mga pangyayari sa buhay natin na talagang pinahintulutan at hinayaan ng Diyos sa mangyari. Lalo na, hinayaan din niya yung mga pangyayari na hindi natin kayang solusyonan. Dahil sa ganung paraan lang natin, tayo magpapakumbaba sa Panginoon. Kasi, the more na kaya mo, hindi ka naman naamin eh, di ba? Lahat naman ang lumapit sa Panginoon eh. Hindi lumapit ng buo. Lumapit na sila sa Panginoon nung wasak na. Tama ba? Lumapit lang tayo sa Panginoon kailan basura na yung ating palayo. Kailan ang dumi-dumi na natin, saka lang tayo lumapit sa Panginoon. Pero nung masaya ka, lumapit ka ba sa Diyos? Siguro oo, kasi ayaw mong mawala yung blessing. Kasi natatakot ka na ma-stop yung magagandang nangyayari sa buhay mo. Pero yung naging totoo yung paglapit natin sa Kanya, pagsuko at pagsunod, nung panahon na para tayo mga basahan na. Tapos alam mo, ang problema lang din dyan, ayaw pa nating ibigay sa Panginoon, basahan na nga eh. Pinagdadamot pa natin sa Diyos, basag-basag na nga. Buti sana kung buo, di ba? Parang ipagdadamot mo pa eh. Sayang naman tong buhay ko. Pero kapatid, kung wasak na yung buhay natin, hirap na tayo, lungkot na tayo, at wala na tayong makitang escape sa sitwasyon natin, why not isuko mo na lang sa Panginoon yung pinagdaraanan mo? Bakit pa natin ipagdadamot sa Panginoon? Paano kaya kung bigyan ko ng sirang cellphone si Aichi? Yung hindi na nagagamit, matutuwa kaya siya? Yung basag-basag na, tapos hindi na nagpa-power on. Aichi, sa'yo na tong cellphone, no? Para may cellphone ka. Baka ipalo sa akin ni Aichi, yun, no? Parang, Pastor, anong gagawin ko dito? Sira na to, wasak na to. Hindi ko rin naman magagamit. Mas maganda pa yung cellphone ko. Tama ba? Tapos sabihin ko, hindi, Aichi, ayusin mo.
Ayusin mo naman, oh. Ano, papagawa mo na ba sa Panginoon yung buhay mo? Hindi pa. Kailan mo ipo-full blast yan? Kailan ka susunod ng buong buo sa Panginoon? Sige na. Wasak na yan eh. Pag mamaya, mag-isa ka na naman, malungkot ka na naman. Tapos maghahanap ka na naman ng magko-comfort sa'yo. Tama, Gary? Tama ba sa ating lahat? Pero alam mo, mga kapatid, tingin kayo sa akin, nung binigay natin sa Panginoon yung ating sirang buhay, masaya niyang tinanggap ito. Kasi ang tagal niyang inantay na ibigay mo sa Kanya. Minsan nahiya tayo, Lord, sira na eh. It doesn't matter. Ang 1,000, kapag nilukot mong na nilukot yon, hindi nag-iiba ang value nun. 1,000 pa rin yun. Ngayon, kahit gaano nakalukot ang buhay mo, sino ka man, basta ibigay mo sa Panginoon, yung value mo hindi nag-iiba sa Panginoon. Baka ikaw, iba na ang tingin mo sa sarili mo. Baka ang liit na, ang baba na ng tingin mo. Kasi nga, baka, dati kasi on fire ako eh. Dati nagbabasa pa ako ng Bible eh. If you will only surrender to the Lord, tatanggapin niya yan ng buong buo. At hindi ka lang niya tatanggapin. Masaya niyang tatanggapin ito. At hindi lang niya masayang tatanggapin. Nag-aantay siya sa pagbabalik mo. Siya mismo yung nag-aantay. Sa tingin mo ba, ikaw yung gustong-gusto mo lang bumalik sa Lord? Sino dito ang gustong-gusto bumalik sa Lord? Alam mo kapatid, baka akala mo ikaw lang yung gustong-gusto mong bumalik ka na sa Panginoon. Siya yung talagang nag-aantay sa'yo. Siya yung mas may eagerness nag-aantay na bumalik ka sa Kanya. So come to the Lord. Sa fourth, ito rin isa sa mga bagay na matututunan natin. Rejection leads to damnation. Hindi ko nababasahin ng buo. Matatapos na yung mensahe natin. Pero, kung hindi mo tatanggapin ng Panginoon, irerespeto ka niya. Igagalang niya ang decision natin. Dahil ayaw kanyang pilitin. Ayaw niya tayong pwersahin na sumuko sa Kanya. Pero kung hindi talaga natin tatanggapin ng Panginoon, katulad ng mga Pariseo dito, if you will reject the Lord, wala siyang magagawa. Ano pa bang dahilan bakit hindi natin lubusang isuko ang buhay natin sa Panginoon? Can you ask yourself, tanongin mo lang, oo nga no, bakit ba? Ano bang meron? Pwede ba magtanong ka sa sarili mo ngayon, ano ba meron sa akin? Bakit di ko isuko ng buo ang buhay ko sa Panginoon? Kahit pa anong dahilan niya, kapatid, kahit pa anong i-reason out natin, kung i-reject natin ang Panginoon, wala siyang magagawa. It will only leads to damnation. Ang mga taong pupunta sa impyerno, hindi yung mga tao dahil masama lang sila, nakapatay, nagnakaw, nagmumura, gumagawa ng mga maling bagay. Alam mo ba ang pinakamasamang bagay na pwedeng gawin ng isang tao? Ito ang pinakamasamang gagawin mo. Tatandaan mo to, huwag mo kakalimutan. Ang pinakamasamang bagay ay hindi yung ginawa ni Hitler na pumatay siya ng milyong-milyong mga Hudyo. May mas mabigat pa doon. Ang pinakamasamang bagay ay nagkatawan tao ang Diyos na matay para sa iyo at para sa akin. Ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak para sa iyo, para mamatay sa kasalanan mo at muling mabuhay. Pero hindi mo pa rin tinatanggap. Walang kasing samang bagay.
Yung tanggihan mo ang pag-ibig na hindi mo dapat tinatanggap. Yung pagmamahal na hindi na dapat pang ibigay ng Diyos, pero dahil sobrang pagmamahal ng Panginoon, binigay niya yung kaisa-isa niyang anak. Para kung mananampalataya ka, hindi ka mapahamak. We are not saved by our religion and our good deeds. We are saved when we receive Jesus Christ and trust in Him. And we will go to hell if we will reject Jesus Christ and we will not accept Him. Sa tingin ko, wala nang kasing samang bagay yun. Ayun lang yung pinakamasamang pwedeng gawin ng tao. Sadyang ang kapal na ng mukha ng tao. Nilikha ka niya, bago ka niya nilikha, gumawa siya ng mundo na gagawin mong bahay, hinanda niya yung kakainin mo, hinanda niya yung magiging love life mo, hinanda niya lahat ng mabuting bagay. Dahil mahal ka niya. At sa kabila ng pagmamahal na yon, sumuway ang tao sa Diyos. Pero sa kabila ng pagsuway na yon, iniligtas tayo ng Diyos. Namatay siya para sa atin. Pero kung hindi mo pa rin tatanggapin, pagmamahal na ito, wala nang ibang magliligtas pa sa iyo at sa akin. At kung ako may naniniwala ngayon at tatalikuran ko, ay wala na rin makapagliligtas pa sa akin. Ang sabi sa Hebreo, darating, sa Hebreo chapter 3, darating ang Panginoon muli. Hindi upang mamatay muli, kundi upang litisin na. Kung sino yung mga tupa na tumanggap sa kanyang anak, at sino yung mga kambing na ayaw tumanggap sa pagmamahal ng Panginoon. Sadyang napakasama na nun, mga kapatid. Wala nang kasing sama yun. You were created to be loved. Nilikha ka para mahalin ng Diyos. Sumuway ang tao. Pero minahal ka pa rin ng Diyos. Iniligtas niya tayo. Ngayon, kung hindi pa rin natin tatanggapin yung pagmamahal na ito, wala nang magagawa ang Panginoon. Wala nang masihigit pa sa ginawa na itong sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Sa atin ding mga matatagal ng mananampalataya, tayo mga naglilingkod na sa Panginoon, huwag mong talikuran to. Kung iniisip mo, ang sama na kasi ng buhay ko, gusto ko munang huminto. Hindi ang sama ng nagawa ko, gusto ko na munang tumigil, nahihiya na ako sa mga nangyari. Hindi na ako deserving, ang tagal ko ng ganito. Alam ko kapatid, naiintindihan natin yan. Lahat tayo dumadaan sa ganyang sitwasyon. Pero wala nang masasama sa isang taong nakatikim na ng pag-ibig ng Diyos, ang pagliligtas niya at biyaya at tumaligod pang muli. Kung ayaw mo saktan si Lord, kasi yun yung iba't dahilan ng tao no? Mga Christian, saka na muna ako mag-church, nasasaktan ko lang din naman si Lord Mas sinasaktan lang natin siya kung tatalikuran natin siya. So, sino dyan yung parang gusto nang umatras at tumalikod? Dahil dinadaya ng kaaway, talikuran mo na si Jesus. Kasi wag mo na siyang saktan, talikuran mo na lang. Naririnig niyo ba yun? Parang ako rin parang naririnig ko rin paminsan-minsan yung temptation na yun Tumigil ka na. Tasaktan mo lang si Lord Ang gawin mo na lang, talikuran mo na para di mo na siya nasasaktan. Kasi nungalingan yun. Masasaktan mo lang siya. Di ba ganyan yung ginagawa ng mga sa istorya palagi, ng mga mag-boyfriend and girlfriend? Cool off muna tayo. Kasi hindi ko maiwasan saktan ka Tama ba? O, kalabitin mo muna yung katabi mo. Okay lang yan. Hindi ko na kasi kaya. Ganto ko Wala, nasasaktan lang kita Sa tingin mo, sa tao applicable yan. Pero sa Diyos hindi. Huwag mong gawin sa Diyos yan. Sabi mo, huwag mong gawin kay Lord yan.
Huwag mong dinadamay si Lord. Hindi jowa si Lord. Okay? Hindi siya jowa na pwede kayong mag-cool off. Alam ko, mahal niyo ang Panginoon at ayaw niyo siya masasaktan. Amen? Ayaw niyo nasasaktan si Lord. Amen? Hindi wag mo siyang iwan. Wag mong talikuran. At balikan mo yung mga bagay na nagpapasaya sa Kanya. At tigilan mo yung mga bagay na nakasasakit sa damdamin niya. Magsimula ka, magpatuloy ka. Ang pinakamasakit na gagawin mo sa Kanya, yung naging anak ka na ng Diyos, iniligtas ka na niya, tinanggap mo na yung pero napakasakit sa Diyos noon. 2 beses Kanyang minahal. Tapos yung pangalawang beses, yung pinakamatinding pagmamahal pa, yung iniwan mo. Yung inabandona mo. Naniniwala na ako, love is sweeter the second time around. Kasi una, minahal tayo ng Diyos, amen? Ganon din kami ni Vanna. Ano kami niyan? Nung bata-bata pa kami, love life kami niyan. Pero mas sweeter nung second time around. Mas mature na. Kasi yung mentor ko, pinag-iwalay kami. Pinag-iwalay ba kayo ng mentor nyo? Okay lang yan, tama yon. Good job, mentor. Keep it up. Akala nyo, kakampihan ko. Kanina pa ako sumisimpatya sa inyo eh. Totoo nga naman, no? Alam mo yung minahal ka na ng Diyos, tapos minahal ka niya uli. Once is, ano bang tawag doon sa ano? Once is enough? Oh. Sobra na yung kung uulit pa tayo. So I encourage you, brethren, kayo, halos lahat naman sa atin dito mananampalataya eh. Don't abandon the love of God.
the Holy Spirit. Hawakan mo po siya ngayon, Panginoon, at kausapin mo. Iparamdam mo po sa bawat isa, maging sa mga nakakasama namin ngayon na online, na ang iyong salita ay buhay sa mga taong handang maniwala at tanggapin ang iyong mga bilin at pangako sa amin. Tulungan mo rin kami na ibahagi ang kaligtasan na aming natanggap sa iyo, Panginoon. Tulad nga na nangyari sa bulag na ito, na ginawan mo siya ng mabuti at hindi kanya ikinahiya, hindi kanya tinatwa, at kahit pa hindi na siya makapasok sa nakasanayan niyang templo, itinaya niya ito upang manampalataya sa iyo. Ganon din kami, Panginoon. Nakita mo mga sinuko namin. Nakita mo kung paano kami pinersecute ng mga pamilya namin noon para talikuran ang pananampalatayang ito. Nakita mo po yung mga nakasanayan naming religious acts, pero binitawan namin dahil sa iyo kami nananampalataya. Patuloy mo kang kumilos sa aming mga buhay at gamitin kami upang ipahayag ang mabuting balita sa maraming tao. To you all the glory alone. In Jesus' name we pray. Amen.